Mako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, isa ho sa isang matinding kalayaan at pribilehiyo na meron tayo na nabubuhay tayo sa isang bansa na republika at umaandar ang tinatawag ho na demokrasya ay ang tinatawag ho na freedom of expression or also known as freedom of speech. At kapag dinefine ho ang freedom of speech ay ito ang kalayaan na iartikulo o isa-isayin ang ating mga opinyon at ideya na walang takot na tayo ay pigilan or isensor or parusahan ng gobyerno. So meron tayong kalayaan na magsabi ng ating mga komento or ng ating mga palagay, ng ating mga naiisip patungkol sa maraming mga bagay, maging patungkol ho sa gobyerno. Pero alam din naman ho natin na ang freedom of speech ay meron din namang limitasyon. Itong kalayaan na ito ay merong limitasyon. Hindi tayo malayang maghabi ng mga kasinungalingan laban sa mga politiko dahil pwede kang makasuhan dyan ng defamation o ano pa yung isang kaso na madalas na ano to? Libel. Pwede kang makasuhan ng libel. At hindi mo pwede freedom of speech lang naman yung aking sinasabi. So muli, yes, we have freedom. Na pag nag-post ka nang hindi ka sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court, ay hindi biglang may kakatok sa bahay mo bukas at ikaw ay aarestuhin na or bigla ka na lang hindi makikita ng mga tao. At mayroong mga bayan na ganun ang kalagayan. Now, kaya ko sinabi huyaan ay sapagkat tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo, as we have been studying, ay merong kalayaan kay Kristo. Pero itong kalayaan natin kay Kristo na ito ay may mga pagkakataon na meron itong hangganan or may mga pagkakataon na kailangan natin itong piliin na malimitahan alang-alang sa ating pagmamahal sa ating kapwa Kristiyano na maaaring nahandun pa ang sinasabing immaturity or kakulangan sa paglago, sa kaalaman at sa kanyang aplikasyon nito. So tayo nagpapatuloy sa pag-aaral natin sa Romans chapter 14 ay gold na gusto ko sana matapos natin yung umaga pero hindi ko ho nakikitang mangyayari yun. So ito ho ang mensahe natin ngayong umaga. A strong, mature believer must cherish his liberty in Christ and not allow it to be viewed as evil by prioritizing charity and edification of others over his personal enjoyment of his liberties. Sa Tagalog, ang malakas at malagong mananampalataya ay kinakailangang pahalagahan ng kanyang kalayaan na meron siya kay Kristo. At huwag niyang hayaan na ito ay maging masama sa paningin ng iba sa pamamagitan ng kanyang pag-una at pag-ibig at pagpapatibay sa iba higit sa kanyang sarili na kasiyahan sa kanyang mga kalayaan. So tayo ho muna ay manalangin, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, Ama, ikaw po nawa ang gumabay sa amin sa oras na ito ng pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po ako ng karunungan at ang bawat isang makikinig. And Lord, we acknowledge ang katotohanan na when we desire to do good, evil is present with us. So nawa o Diyos ay huwag mo kami hayaan na mahulog sa pag-abuso ng kalayaan namin kay Kristo o anumang mga katotohanan na aming pinag-aaralan. Kundi o Diyos sa biyaya at kahabagan mo ay masunod namin ang mga ito at may apply namin sa aming mga buhay na nakapagbibigay luwalhati sa iyo at na mayroong totoong pagmamahal sa aming mga kapatiran. Lord, paggamitin mo po ang iyong katotohanan sa ikababanal ng iyong mga anak, sa kaliligtas ng mga wala pa kay Kristo. At muli, O Diyos, ikaw po mag-ingat sa akin, tulungan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isang makikinig. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, para ho sa isang mabilis na review, as we have stated, ang church ay pinupuno ng mga tao na galing sa iba't ibang background, lalo na ang church at Rome, obviously may mga Hudyo at may mga Hentil. So merong iba't ibang mga kultura na pinanggalingan. Pero hindi lamang yun, ang church ay binubuo din ng iba't ibang level ng maturity or kalaguan ng mga mananampalataya. At dito, ang ginamit na salita ni Apostol Pablo ay merong mga mahihina at merong mga malalakas.
At may mga pagkakataon na makikita ito sa punto o sa area ng kaalaman ng sa katotohanan at yung tamang aplikasyon ng katotohanan. So, nagmamature ang bawat Kristiyano maging sa mga kaalaman ng katotohanan ng Panginoon. Pero isang napakahalaga ay ito. The context dito ay mga mananampalataya. Ang kausap dito ni Pablo sa Romans 14 and 15, particularly ay mga Kristiyano, at ang issue na kanyang binibigyang pansin ay hindi mga gospel issues. Hindi rin naman ito ang mga clear moral issues sa salita ng Diyos. And then, itong pinag-aralan natin, the last 3 Lord's Days, sa Romans chapter 14, ay ang mga mananampalataya ay kailangang tanggapin ng isa't isa. Yun yung binibigyan diin ni Apostol Pablo, kailangan tanggapin ng mga mananampalatayang isa't isa, maging sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba sa ilang mga bagay. At nagbigay ng 4 na rason si Apostol Pablo, bakit? Bakit natin kailangang tanggapin ng isa't isa? Verse number 3, Romans chapter 14, reason number 1, ang sabi ni Pablo, for God hath received him. So wala tayong rason na hindi tanggapin with all his or her immaturity or with all his or her na tingin natin na kakulangan, ay kailangan pa rin nating tanggapin because God hath received him. Kung siya'y mananampalataya, kung siya'y Kristiyano, ang ating obligasyon ay tanggapin, mahalin. Number 2 reason, sa verse number 4 ng Romans chapter 14, ang sabi ni Apostol Pablo, who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. So bakit natin kailangan tanggapin? Because God is able to make him stand. Kung siya'y isang Kristiyano, totoong Kristiyano, with all, again, the immaturities, and maaaring may mga pagkakataon na aabuso niya or hindi niya na-handle ng tama ang kanyang liberty kay Kristo. Siya ay Kristiyano at siya ang Diyos ang magpepreserba sa kanya. And then pangatlong rason sa verse number 8. Bakit natin kailangan tanggapin ang isa't isa? Ang sabi ni Apostol Pablo, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether therefore we live or die, what? We are the Lord's. Ito ang totoo. Kahit na may mga pagkakaiba-iba tayo, maaari may kaiba tayo sa eschatology, maaari mayroong pagkakaiba sa ilang mga minor secondary things sa doktrina, or maaaring sa aplikasyon ng mga katotohanan. Well, narito ang katotohanan, we are the Lord's. Siya'y sa Panginoon, ika'y sa Panginoon, at kailangan nating tanggapin ang isa't isa. And lastly, natapos natin last Sunday, bakit natin kailangan tanggapin ang isa't isa? Verse number 10, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Hahatulan tayong lahat, haharap tayo lahat sa Panginoon. Again, this is not judgment para sa ating eternal destiny. Wala na yun. Ang sabi ng salita ninyo, sino mang na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Hindi na yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na dito ay tatayo tayo sa judgment seat ng ating Panginoong Kristo sa harapan nito upang magbigay sulit sa lahat ng ating ginawa. Kung paano tayo namuhay bilang mga mananampalataya, kung paano natin ginugol ang ating buhay at kalakasan at resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So the point is this, huwag nating ubusin ang ating panahon, kakahatol sa ating mga kapwa Kristiyano, kung hindi tayo ay tumingin na yes, ang Diyos ang hahatol. Sana huwag niya pagkamalian. Hindi natin pinag-uusapan na, oy Brother Paul, ganun ba? Paano pag meron ng may kasalanan sa church, meron ng immorality sa church, hindi nahahatol? No, hindi yun ang pinag-uusapan dito. Kaya nga paulit-ulit nating nililay ang konteksto. Hindi moral sins, hindi mga major theological issues, hindi gospel issue ang pinag-uusapan dito, kundi mga bagay kagaya nung sinabi ni Apostol Pablo. Yung isa, tingin niya, pwedeng kainin lahat. Yun namang isa, ang tingin niya, gulay lang. Yun namang isa, tinatangi niya ang isang araw. Yung isa, ang tingin niya, lahat ng araw ay pantay-pantay.
So again, yun yung mga issues na tinatalakay dito ni Apostol Pablo. At muli, ang utos ng Diyos is to receive. The weak should receive the strong, and the strong should receive the weak. So dito, Paul continues to exhort ang mga mananampalataya, particularly sa subject ng kanilang relasyon sa isa't isa, relasyon sa pagitan ng mahina or may immaturity pang Kristiyano at malakas or isang Kristiyanong may kalaguan na sa kanyang pananampalataya sa loob ng iglesia. Pareho, ang mahina at malakas ay parehong inuutusan ng Diyos. Sa verse 3, inuutusan ang malakas na huwag i-despise ang mahina, huwag baliwalain, huwag ituring na walang saysay o walang kwenta. And then also, ang sabi naman ng Diyos sa mahina, don't judge yung malakas. Huwag mong hatulan na siya'y karnal at baka hindi Kristiyano sa sobrang pag-e-enjoy niya ng kanyang mga kalayaan kay Kristo o sa pag-a-enjoy niya nitong mga bagay na ito. Verse number 10, but why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at naught thy brother? Huwag nating hatulan at huwag nating ituring na walang kwenta. So muli, ito yung paulit-ulit. At ang nakikita ni Apostol Pablo ay yung tendency sa loob ng church na pwedeng mangyari ito. Na yes, tayo ay iisa kay Kristo, pero sa iisang katawan na ito kay Kristo ay merong pagkakabahabahagi ang mananampalataya na nanggagaling o dahil sa kanilang pagkakaiba-iba ng level ng kalaguan sa pananampalataya. As Paul continues to instruct or give his instruction sa mga mananampalataya, it is noticeable kapag binasa natin tuloy-tuloy mula verse number 13 and onwards hanggang actually chapter 15 verse 7, ang mas mabigat na responsibilidad ay nasa mas malakas na Kristiyano. Okay? May responsibilidad pareho. Pero mas binibigyan ng pansin ni Apostol Pablo ang responsibilidad ng mas malakas o mas malagong mananampalataya. For example, sa verse number 15, Romans chapter 14, ang sabi, but if thy brother be grieved with thy meat. So ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ikaw na kumakain ng karne. Ikaw na kumakain ng mga bagay-bagay. Ito yung strong Christian. Nakita natin sa verses 1 and so on. Yung because of thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat for whom Christ died. So again, ang binibigyan pansin dito, particularly ay yung malakas, yung malago na mananampalataya. Huwag mong wasakin, huwag mong sirain ang iyong kapatid na merong immaturity. Sa verse number 1 ng chapter 15, Romans chapter 15 verse 1, we then, so take note of the pronoun we. Sinama ni Apostol Pablo yung kanyang sarili. At mangilang beses niyang isasama yung kanyang sarili, I know, we then. Sabi ni Apostol Pablo, we then that are strong, what? Ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Ang kailangan natin gawin bilang mga tayo yung nasa malagong kalagayan, tayo yung mas marami ang nauunawaan, ang responsibilidad natin pasanin, i-accommodate na hindi i-tolerate yung kahinaan o kakulangan sa paglago nitong mga kapatiran natin. At hindi tayo mabuhay para lang i-please. Hindi tayo mabuhay para lang, wala silang magagawa. Kasi enjoy ko yung kalayaan ko kay Kristo. Gagawin ko to, kakainin ko to, malaya ako kay Kristo. And so on. The strong should bear the infirmities of the weak. And on the same note, the weak should aim to be strong. Ito yung binigyan din naman din natin, o binigyan linaw natin na hindi naman pwedeng yung weak, mas may responsibilidad pala yung strong. Di ako mananatiling weak at ako yung kanilang bebebehin. No. Ang goal, as we will see a little bit later, ay yung may kahinaan ay dapat mag-aim na mag-mature din naman at lumago sa pananampalataya, lumago sa kaalaman at tamang aplikasyon ng mga katotohanan na meron kay Kristo. Pero here particularly sa verses 13 to 23 ay nagbigay ng instruksyon si Apostol Pablo kung paano ang mga malalakas na mananampalataya ay better ma-appreciate, ma-exercise, and also mapoprotektahan ang kanilang kalayaan na meron sila
kay Kristo. So yes, may kalayaan. Kung ngayon lang ho namin kayo nakasama, baka mamaya nalilito kayo. Yung kalayaan kay Kristo. For example, si Apostol Pablo, siya ay isang Hudyo. Hindi lang basta Hudyo, siya ay isang Pariseo. Maraming bawal. Maraming bawal kainin. Bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng hito, bawal kumain ng shrimp, bawal kumain ng lobster, bawal kumain ng kuneho, bawal kumain ng... ang daming bawal. Nakuha niyo ho? Pero nung siya'y naging mananampalataya na kay Kristo, meron na siya, isa ito sa mga lugar na meron ng liberty. Nakuha niyo ho? So, isa yun, kaya ito yung isa sa mga binibigay na example ni Apostol Pablo. Yung isa, tingin niya, pwede niya nang kainin lahat. Dahil meron siyang liberty, kalayaan kay Kristo. Meron namang isa, tingin niya, hindi, dapat gulay lang. Sabi ni Pablo, yung mahihina ay kumakain ng gulay. Hindi, mahina ay gulay lang. Yun yung tinutukoy niya sa bagay ho na yun. So, again, I hope na nakukuha ho natin yun. So dito pinapakita muli ni Apostol Pablo kung paano ang malakas na Kristiyano ay mas ma-appreciate, may exercise, at at the same time ay mapoprotektahan niya ang kanyang kalayaan na meron siya kay Kristo. Sapagkat napakaganda nung sinabi at napakaganda nung paalala ni Apostol Pablo sa mananampalataya na malakas. Sa verse 16, anong sabi? Let not then your good be evil spoken of. Itong mabuti. Itong para sa'yo, well, mabuti ito, pwede na. Pwede ito tanggapin kay Kristo. May liberty kay itong mabuti, itong mabuting bagay na ito. Huwag mong hayaan na ito ay mapagsabihan ng masama. Ibig sabihin, ito ay kailangan mong ingatan. At dito particularly nagbigay ng dalawa. Well, pwede nating himayin pa ng mas marami, pero gusto kong i-sentro sa dalawa. Paano mas ma-appreciate, mas ma-exercise, mas ma-enjoy at mapoprotektahan ng Kristiyano ang kanyang kalayaan kay Kristo by prioritizing two things above it. Meron siyang mas kailangang unahin. Meron siyang kailangang mas ituring na mas mahalaga. Meron siyang mas kailangan na bigyang unahing pansin kaysa sa kanyang kalayaan o ma-enjoy ang kalayaan kay Kristo. Just to give you an example, naalala ko ho, nung si John Piper ay ikakasal yung kanyang anak. At gumawa siya ng tula. Pwede nyo i-google yan. John Piper's poem to his son who is getting married. Lalabas dun yung tula. At kung di ko nagkakamali, ang title ng tula, Loving Her More by Loving Her Less. Sa unang pakinig, ano daw? Loving her more by loving her less. At ang sabi ni John Piper, love her more than gold. Love her more than fame. Love her more than comfort. Love her more than this and that. Pero bandang dulo sabi niya, love her more but less than God. Mamamahal mo ng tama ang iyong magiging asawa kung mamahalin mo siya ng mas mababa kaysa sa Diyos. Ibig sabihin dapat para mamahal mo ng tama ang magiging asawa mo, dapat ang pinakaminamahal mo ay ang Panginoon. So gusto ko lang hiramin yung larawan na yon para mas ma-enjoy at ma-appreciate, maluwalhati natin ang Diyos sa kalayaan na meron tayo kay Kristo, meron tayo mas dapat unahin. Meron tayo mas dapat i-more kaysa dito. So number one, the priority of charity. The priority of charity. Verses 13 to 16. Simula na sa verse 13. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion of fall in his brother's way. Muli, ito yung nagsimula, let us therefore. Kaya nga tayo ay. So yun yung simula, kaya nga. At yung word na therefore ay tumuturo pabalik sa previous statement. Ito yung conclusion sa verse number 13. So ano yung previous statement? Ang previous statement sa verse 12. Romans 14:12. So then, every one of us shall give account of himself
to God. That's the truth. Lahat tayo ay mananagot sa Diyos. Yung kumakain ng gulay lang ay mananagot sa Diyos. Yung kumakain ng karne ay mananagot sa Diyos. Yung nagtatangi ng isang espesyal na araw ay mananagot sa Diyos. At yung hindi nagtatangi ng espesyal na araw, kundi pantay-pantay ang araw, ay mananagot sa Diyos. Bigyan natin ng medyo mas contemporary example, yung nagsa-celebrate ng Pasko ay mananagot sa Diyos. Yung hindi nagsa-celebrate ng Pasko ay mananagot din sa Diyos. Nakuha ho natin? Haharap lahat sa Panginoon. Kaya ang conclusion ni Apostle Pablo sa verse 13, let us not therefore judge one another. Huwag natin ubusin ang ating oras. Huwag natin ituon dito sa mga walang hanggan na hatulan sa sarili. At tignan, siya'y ganito, siya'y ganun, siya'y ganito, siya'y ganun. Let us not judge therefore one another anymore. At yung ginamit na word na anymore, na ina-assume ni Apostol Pablo na nangyayari ito sa loob ng church at Rome. At higit sa malamang nangyayari ito dito sa loob ng church. Na nagkakaroon ng hatulan sa isa't isa. Hinahatulan ng malagong Kristiyano ang mahina na walang halaga. Hinahatulan ng mahinang Kristiyano ang malago in a sense na nai-enjoy niya yung liberty niya kay Kristo na siya ay karnal at baka hindi pa ligtas. Ang sabi ni Pablo, translation sa panahon natin ngayon, stop doing it. It is assumed na ito yung nangyayari. I just want to point out that the doctrine of future judgment of the believers for reward should have a very practical relational application sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Muli, ang verse 12, ang sabi, haharap tayo sa Diyos. So yung future na pagharap natin sa Diyos ay merong practical na aplikasyon sa buhay natin ngayon. So napakahalaga ng malaman ang mga katotohanan na ito. Rather than spending our time judging one another because of our differing issues or preferences, nagresulta primarily sa ating kakaibahan ng paglago, kakulangan, o maaaring iba, hindi kakulangan, or maaaring may maling kaalaman. Ang dapat nating gawin ay ito, but judge this rather. Or sa ibang translation ay decide on this. Ito ang hatulan mo. Ito ang tiyakin mo. Ayan. Ito ang tiyakin mo. That no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Rather than busy tayong kaka-microscope ng buhay at gawain ng iba, again, ang context nito ay ano? Kapatid. Okay? Kapatid sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, rather than ubusin natin doon yung ating panahon, tayo ay tumingin sa ating sarili at siguraduhin natin. Rather than tignan natin yung ginagawa ng kamay nila, ang unahin natin, ano bang ginagawa ng kamay ko? Baka mamaya ako'y nakapaglalagay na ng bagay na pwedeng katisuran or bagay na pwedeng maging sanhi ng na pagkahulog sa kasalanan ng ating kapatid. Again, yung word na stumbling block, ibig sabihin niya na obstacle, na isang paraan na maaaring matisod, madapa, or mahulog sa kasalanan ng isang Kristiyano. O yung isa pang ginamit, occasion to fall. Halos pareho yung stumbling block and occasion to fall, pero ang isang pagkakaiba, yung pinakaibig sabihin ng occasion to fall is parang may kinalaman sa trap. Para naglalagay ka ng patibong na merong pagsadya na, sige, iimbitahan ko siya, tapos papakita ko sa kanya. Papupuntahin ko siya sa bahay. Hindi siya kumakain ng karne. Brad, fellowship tayo sa bahay. Mahanda ka sa handa ko. Masyak ka sa handa ko. Ayan. So, nandun yung parang punto ng pagiging intentional. An occasion to fall. A trap. So again, ang punto nitong dalawang ito ay ang magiging lundoy, mahuhulog at maralagay sa pagkakasala ang kapatid sa Panginoon. Sa translation sa ESV, decide to never put.
Magdesisyon tayo. Ito yung sikapin natin na sa pamamagitan ng ating mga gawa or sa pamamagitan ng pag-exercise natin ng ating kalayaan kay Kristo ay hindi tayo makapaglatag ng anumang bagay na magdudulot ng pagkahulog sa kasalanan at pagkasira ng ating kapatid sa Panginoon. The loving, caring, strong Christian should determine sa kanyang isip at puso at maging sensitibo siya sa kahinaan ng kanyang kapwa mananampalataya at iwasan niya ang paggawa ng anumang bagay na maaaring maging sa kanya wala din naman masama per se, hindi naman kasalanan per se, pero magiging dahilan upang ikatisod o ikahulog sa kasalanan ng kanyang mahinang kapatid. So hindi lang tayo nakatingin sa sarili natin. Ay hindi, basta malaya akong gawin to. Kundi kinukonsidera natin ng matindi ang ating kapatiran. Verse number 14, ang sabi ni Pablo, I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. So here is again Apostle Paul. Ang una niyang ginagamit ay ang larawan ng patungkol sa pagkain. At si Apostol Pablo, nilagay niya yung kanyang sarili dun sa strong. Ano yung strong? Sabi niya, I know and I'm persuaded. Sounds familiar? Ang sabi sa Romans chapter 14 verse 5, let every man be fully persuaded in his own mind. Ang sabi ni Pablo, alam ko to and I'm persuaded. At hindi lang ito basta sarili ko lang conviction. Hindi lang ito basta sarili ko lang preference, I should say. Kundi I know and I'm persuaded by the Lord Jesus. So tama ang theology at tama ang aplikasyon. At ang sabi ni Pablo that there is nothing unclean of itself. Muli nga ho, sabi ko sa inyo kanina, si Pablo ay isang Hudyo, hindi lang siya basta isang Hudyo, isa siyang Pariseo at napakaraming bawal. Marami silang kinukonsider na unclean. Lechon! Kahit Ellars pa yan, unclean! Hainan mo ng oyster, ng sugpo, ng alimango, unclean. So, yung sinasabi natin kanina, nung siya ay sumampalataya kay Kristo, nagkaroon ng bago. Nagkaroon ng paglaya doon sa dietary laws. Ang sabi niya, I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. So hindi na, pwede na kumain ng sugpo. So pag meron nagtanong sa inyo na, bakit no lumang tipan, bawal kumain ng sugpo? Isa ito sa mga verse na pwede niyong puntahan at pwedeng i-discuss at mapag-usapan nila. Bakit yung, halimbawa may nakausap kayong Adventist, bawal yung baboy sa lumang tipan, pinagbawal, ba't kinakain? Well, again, si Pablo, sabi niya mismo, hindi na unclean yun. Okay, may mga bagay na hindi na ito unclean. Pero tignan niyo ho, sundan natin yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, I know. Ako to, alam ko to. At in application nito, malaya akong kumain ng mga bagay na to. But, contrary to that, sabi niya, to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Merong mananampalataya na hindi pa rin siya lumalago sa aspeto na yun. Ang tinuturing pa rin niya ang baboy na unclean. Tinuturing pa rin niya yung sugpo na unclean. Para sa kanya, ano yun? Unclean yun. At para sa kanya, kasalanan yun. Kapag kanyang kinain. To him that is the weaker brother, it is unclean. Now, so nilagay na ni Pablo, merong mature, merong strong, merong weak. Pagdating sa verse 15, but if thy brother, sino yung brother na ito? Yung weak. Be grieved with thy meat. Pag yung kapatid naman ay nag-grieve. Yung word nag-grieve dito, the same na sinabi ng salita ng Diyos, grieve not the Holy Spirit that is in you. Yung pagbibigay lungkot, pagbibigay ng pain, distress, and sorrow.
Bakit daw mabibigyan ng sakit, ng bigat, ng sorrow yung kapatid? Did thy brother be grieved? How? With thy meat. Ano yung meat? Pagkain. Kung sa pamagitan ng iyong kinakain muli, unclean ba yon? Clean yun eh. Hindi na siya unclean. Dahil kay Kristo, hindi na siya unclean. Pero merong kapatid na ang tingin pa rin ay unclean. At sa pamagitan nung alam mo at totoo, dahil kay Kristo, hindi na unclean yun. Pero sa pamamagitan ng pag-exercise ng liberty mo, magdulot ng pain, distress, and sorrow. At again, going back sa verse number 14, ay pwedeng maging katitisuran at kasalanan, magdulot ng pagkakasala sa Kanya. The stronger Christian enjoying his liberty in Christ, but because his weaker brother ay maaaring mahulog sa kasalanan, dahil dito ay pwedeng magdulot ito ng kalungkutan. Anong sabi ni Pablo? Now walkest thou not charitably. Hindi ka na ngayon lumalakad sa pagmamahal. So kapag ang atin hong approach ay hindi, basta may kalayaan ako, alam kong okay ito, alam kong hindi kasalanan ito. Pero kung yun lang ang pananaw mo at concern ka lang sa sarili, hindi ka lumalakad ng may pagmamahal. Kapag hindi mo binibigyan ng atensyon o pansin ang kapatid sa Panginoon na nagdurusa at maaaring nahuhulog sa kasalanan dahil doon. Puntahan natin ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8, almost the same setting. Ang sabi ito, 1 Corinthians chapter 8, verse 9. But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Again, almost same language. Yung kalayaan mo na ito, malaya kang kumain, ay maging katitisuran dun sa mahina. For if any man see thee which has knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? So nakita niyo dito, halimbawa, nakita niyo si Brother Paul. Just imagine, pareho tayong pagano, pareho tayong, let's say, sumasamba kay Baal, at pareho tayong naligtas. O mas nauna akong naligtas, then after a few months naligtas ka. Sa biyaya ng Panginoon, si Brother Paul ay medyo mas lumago na sa kaalaman. Naunawaan ko na, Baal, wala yan. Yung inoffer sa kanya na pagkain, walang epekto. Hindi naman na-epekto. Pwede kong kainin yan. It's clean. It's not unclean. Pwede. May liberty akong kalayaan. Pero ang sabi sa verse number 10, For if any man see thee which has knowledge, may knowledge ka, strong. May maturity ka. Pero may nakakita sa'yo na nakaupo ka doon sa idol's temple at nanginginain ka doon, shall not the conscience of him which is weak, yung konsensya niya, na siya ay mahina, yung kapatid sa Panginoon na may kahinaan, kulang siya sa kaalaman, pero ano nangyari? Be emboldened to eat those things which are offered to idols. Ano nangyari? Siya'y nahikayat, siya'y nahatak sa kanya. Ito'y ilalay pa rin sa Diyos-Diyosan. Pero dahil sa'yo, tara, halika, kain tayo. Di, wala yan, di. Hindi ka naging patient and loving para turuan siya, para gabayan siya, para ipariwanag sa kanya. Ano nangyari? Yung kanyang, verse number 11, and through thy knowledge shall the weak brother perish. Again, yung perish dyan, hindi mapahamak sa impyerno, pero siya, madadamage ang kanyang konsensya. Magkakasala siya. For whom Christ died. Dito, binigyang emphasis ni Apostol Pablo at paulit-ulit. Yes, dahil kay Kristo ay meron tayong kalayaan, but also, Christ died for this brother. Hindi lamang namatay si Jesus para bigyan tayo ng kalayaan kainin yung mga bagay na yun, kundi namatay si Jesus para tayo bigyang kayaan mula sa parusa ng kasalanan at namatay siya para dito sa kapatid na ito. And we must value our brethren more than our liberty.
we must walk charitably. Dapat lumakad tayo, makipag-deal tayo ng may pagmamahal. Ibig sabihin, maging sensitive tayo, hindi sa ating nasa na ma-exercise yung ating liberty, but we must exercise foremost ang sensitivity sa ating kapatid na maaaring may immaturity kaysa malid siya sa pagkakasala. Verse number 16, anong sabi? Let not then your good be evil spoken. It's good. Ito yung pinag-pray mo. Pinagpasalamat mo sa Diyos. Lechon, ang lutong nung balat. Ang sarap nung lechon kagabi sa birthday nila Brother William. Pinagpasalamat mo sa Panginoon, pero it's a blessing from God. You have liberty na may enjoy. Pero dahil hindi ka naging sensitive at nakalimutan mong bigyan mas pahalaga yung maaaring kapatid sa Panginoon na mas mahina, your good has become evil spoken of. Naging masama. Nakita ito bilang napaka-karnal. Sa Diyos-Diyosan nga inalay yan. Ba't kinakain mo? And again, we can have an endless list na example sa mga bagay-bagay, sa mga issues na nasa paligid natin ngayon. Isa particularly naging issue dito sa church natin ay yung Christmas tree. Kaya napansin nyo, we made the conscious decision, at least ako at ilang mga kapatiran, na mula sa harap, nilagay natin doon, sa likod, sa labas. Hindi sa labas ng church, pero doon sa likod. Na yes, may Christmas tree pa rin sa mga nagsa-celebrate ng Pasko, pero hindi isinasampal sa muka ng mga hindi nagsa-celebrate ng Pasko na nandito sa loob ng church. So again, that's being an exercise of, at least sa pagsisikap natin na ma-exercise ito at may apply ang mga bagay na ito. So the priority of charity. Lastly, number 2, magiging mabilis lamang, the priority of edification. The priority of edification. Verse number 17, anong sabi ni Apostol Pablo? For the kingdom of God is not meat and drink. Baka magkamali ka na baka mamaya akala mo ay ang pagiging part ng kingdom ay just to enjoy and exercise your liberty in Christ. Woohoo! Yun yung pwede nang enjoy yung mga bagay na ito. Yun yung kingdom. Ang sabi ni Pablo, no, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy. Ito yung ibig sabihin ng pagiging bahagi. Ito dapat yung makita sa mga kabahagi ng isang tunay na nasa kaharian ng Diyos, na isang tunay na Kristiyano. Ito yung exactly ang opposite ng effect kapag inabuse ang liberty. Pag inabuse mo ang liberty, you're not being righteous, you're not promoting peace, you're grieving your brother and not giving him joy. So muli, pag masyado tayong naging high, pag masyado tayong, at merong mga Kristiyano, pag nag-obserba kayo, masyadong nagiging big thing ang kalayaan na meron kay Kristo. Mahalaga ito, okay? It is good, mahalaga ito. Pero kung laging yun na lang, at yun na lang, at yun na lang, I fear na pwedeng mangyari na yung liberty kay Kristo ay maging lisensya or panakip para sa mapulfill ang mga karnal na kagustuhan. Point, a strong believer can fall into a place that he is enjoying his liberties, but it is not done in charity and in consideration of others. Ang isang malagong mananampalataya ay pwedeng mangyari. Mahulog sa kalagayan na ini-enjoy niya yung kanyang kalayaan kay Kristo, pero siya pala ay nalalagay sa kagawain ng kakulangan sa pagmamahal, lalo na sa mga mahihina sa pananampalataya, at hindi niya ginagawang ang mga ito ayon sa biyaya ng Diyos at sa banal na Espiritu. Therefore, pwede mangyari na enjoying your liberty in Christ, it's not anymore spiritual. Ang sabi ni Apostol Pablo, verse number 17, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in what?
in the Holy Ghost. At kung hindi tayo mag-iingat, yes, I know in Christ, napakagandang katotohanan, we have liberty in this. Pero pwede mo palang magawa ito in carnality. So let's be watchful. Verse number 18, anong sabi? For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men. He na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan nito, pamamagitan ng ano? Righteousness, peace, joy, and that is through the Holy Spirit. We serve Christ through the power of the Holy Spirit. It is acceptable to God. Ito yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito yung nakakapagbigay puri sa Panginoon. Yes, nakakapagbigay puri sa Panginoon yung pag-exercise natin ng liberty natin bilang mananampalataya. Pero at the expense of the weaker brother, no. No. At gusto ko lang makita niyo yung sinabi diyan ni Pablo. For he that is in these things serveth Christ is acceptable to God. Ano pa? And what? Approved of men. Just a side note, because may mga times na nakakarinig ako ng mga kapatid sa Panginoon sa, hindi, basta wala akong pakialam. Basta si Lord. Be careful. Mayroon pa ako na, wala akong pakialam. Sino pa matisod? Basta si Lord. Baka yun ay lengguwahe ng kakulangan ng pagmamahal. Yes, ang ating primary loyalty and pagpupuri ay sa Diyos. Pero ingatan natin na hindi natin mabaliwala yung mga kapatid natin sa Panginoon. Verse number 19, let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. Yun yung hahabulin natin. Hindi nagdudulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi nagdudulot ng kapayapaan. Particularly, ang sabi niya ni Pablo, and things wherewith one may edify another. It is the contrast noong makakapaglagay ka ng stumbling block o makakapaglagay ka ng occasion ng fall. You will cause grief sa kapatid mo sa Panginoon. Masisira mo ang iyong kapatid sa Panginoon. That's the opposite. Ang sabi, that we may edify another. Ang goal natin ay mabigyang tibay ang isa't isa. And lastly, dito tayo matatapos sa verse number 20. And sa verse number 20, sa unang basa sa King James ay parang ano daw? For meat destroy not the work of God. Para bang para sa karne, no. Ang tamang translation ho dyan ay hindi dahil sa karne, kundi para sa. Sa ESV, mas maganda yung translation, ang sabi, destroy the work, do not for the sake of food, destroy the work of God. For the sake of food, sino yun? Yung strong. Yung strong Christian na nag-exercise ng kanyang liberty. Na wag sa pamamagitan o para sa pag-exercise mo ng liberty mo na ito, ay maging kaparaanan na mawasak mo ang gawain ng Diyos. Una, ang gawain ng Diyos sa kapwa mananampalataya. Yes, may immaturity, pero gumagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Sa gawain ng Diyos, pangalawa, sa kabuuan ng church na maaaring magdulot ito ng pagkakahiwa-hiwalay. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. Yes, maaaring malinis, maaaring hindi kasalanan, pero maling-mali na magiging dahilan ito ng pagkatisod at pagkahulog ng iba. So yes, pwede nating i-enjoy. At again, pagbasa natin, pag-aaral natin next Sunday, makita natin, sasabihin ni Pablo, exercise mo yung liberty mo sa iyong sarili. Pero kailangan natin unahin ang ating pagmamahal sa iba. Kailangan nating unahin ang pagkakaisa. Let me just read in our closing ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Anong sabi? 1 Corinthians 10:23. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Maaaring hindi masama, pero hindi dapat. Maaaring hindi labag sa batas,
pero hindi nakakatibay. At tayo bilang mga Kristiyanong malago, ang ating puntiryahin at unahin ay pagmamahal at unahin ay yung pagkakaisa at ikatitibay ng mga mananampalataya at ng iglesia. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po sa mga paalala mo sa amin sa iyong salita. And Lord, thank you. Thank you sa mga kalayaan na meron kami kay Kristo. Thank you na maaari naming ma-enjoy ang maraming mga bagay na nagbibigay papuri sa iyo. But Lord, help us. Help us to be watchful. Help us, Lord, to be considerate, lalo na sa aming mga kapatiran na maaari nahan doon ang kakulangan sa kalaguan. And Lord, tulungan mo kami na maging mapagpasensya, mapagmahal at sila'y gabayan sa patuloy na paglago pa sa pananampalataya. At tulungan mo po, O Diyos, maging ang mga mahihina sa pananampalataya na magprosigi sa paglago at makita at matutunan nila ang mga kalayaan at napakaraming biyaya na meron dahil kay Kristo. Ama, ingatan mo po ang iyong iglesia. Ilayo mo kami sa masama, ilayo mo kami sa kasalanan. At lalo't higit, tulungan mo kami magmahalan sa isa't isa at magpatuloy sa kabanalan. Pagpalain mo po, O Diyos, maging ang aming pag-oobserba ng Lord's Supper. At ito, Panginoon, ay patuloy na maging daluyan ng iyong biyaya sa aming pag-alaala sa aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.